Magandang araw mga kasapi. Panibagong araw. Panibagong vlog na naman. Bago ang lahat ay magpapasalamat muna ako. Sa bago nating subscriber, salamat sa'yo, ikaw ang pang-7. 40 days vlog mga kasapi. Magbabaklas na naman kami ng isang pump. Nagkaroon kasi ng butas, sumisirit yung tubig palabas. Tara na at puntahan na natin. Baka mapuntahan pa ng iba. Dito ay isinakay na ni Randy Boy sa platform, ang ating trolley. Karga ang mga gagamitin natin sa pagbabaklas. Medyo malayo din ang ating pupuntahan mga kasapi. Babiyahe pa tayo. Simula sa Mall of Asia hanggang Bacoor siguro kung susukaatin mo. Okay lang, wala naman traffic kaya mabilis lang din. Dito nga pala kami dadaan sa Deck 2. I-95 ang tawag namin sa hallway na ito. Para itong main road na daanan ng lahat ng crew, at bawal nga pala dito dumaan ang aming mga pasahero. Sarado pa kasi ang mga watertight door sa makina dahil ng mga oras na yan ay nagmamaniobra pa ang barko. Bawal din kasi sa amin ang basta magbukas ng watertight door, lalo na kung nagmamaniobra pa ang barko. Para naman ito sa safety natin kaya sumunod na lang tayo. Mahirap na pag hindi sumunod, nagkalat pa naman ang camera sa paligid. Baka mapitikan tayo. Yan nga pala ang ating sisirain mga kasapi. Napagtripan daw ng mga tambay sa kanto. Nanlaban kaya yung tagiliran nilagyan ng gripo. Tagas ang dugo. Oh my God. Ano pa nga ba ang gagawin? Tirahin mo na yan, Diego. Baka matira pa ng iba, magtatampo ka na naman. Ang tawag nga pala dyan kasapi ay hydrofor pump. Para ito sa supply ng tubig sa ating laundry. Ito ay automatic na aandar at hihinto kung kinakailangan. Bago naman tayo magbaklas ng kung ano-ano ay siguraduhin muna natin na nakasara ang lahat ng valve. Kailangan din tayong sumunod sa tamang proseso. Itinatawag pa ito sa control room para alam nila na kayo ay nagtatrabaho. Baka kasi habang nagbabaklas ay biglang tumunog ang mga alarma. Nerbyoso pa naman ang ating mga amo. Nasobrahan na sa kakainom ng kape, libre kasi. Oh my God. Hindi na nga kami masyadong nahihirapan sa mga trabaho namin dito sa barko mga kasapi. Kahit nga mag-isa na ng mga repairman natin ang paggawa ay sigurado ako na kaya nila. Sa diskartehan lang naman, ginagabayan din naman natin sila, magtiwala lang. Napakadali lang talaga ng trabaho. Sasabihin ko sa inyo ang sikreto. Dapat mga kasapi, nagkakasundo kayo ng mga kasama mo. Isa para sa lahat, lahat para sa isa. Iisa lang dapat ang goal ninyo. Hindi yung kanya-kanya. Hindi yung para kang mayaman na nakabili ng sarili mong mundo. Pantay-pantay lang dapat ang bawat isa sa inyo, kahit ano pa ang posisyon mo. Hindi yung mag-feeling ka na mataas. Pandak naman ang lahi mo. At huwag masyadong malaki ang ulo. Porke tinawag kang boss, ang feeling mo naman ikaw na ang amo. Utos ka na lang ng utos, hindi ka na kumilos. Pag ikaw na stroke. Oh my God. Medyo masikip nga pala yung maluwag na pwesto. Hindi makalabas ang bata, wala na tayong no choice. Kaya cesarean section na tayo, Diego. Bulaga, huli ka balbon. Anong ginagawain mo ikaw? Linisan daw niya ng konti. Para daw walang ebidensya. Baka nga naman may dumating na investigador, yung taga-tayuman. Standing position lagi kung pumorma. Tapos yung dalawang kamay nasa baywang pa. Bakit ka tumatawa kasapi? Kilala mo din ba siya? Tama kasapi. Ang tawag sa kanya ay ang dakilang tagapagmana. Ang natatanging nag-iisa na solong anak ng kumpanya. Dito nga ay tinatanggal na ni Randy Boy ang natirang tubig sa ating pump. At nakita na din namin ang butas, kaya hindi na kami mahihirapan pang maghanap. Hindi katulad sa Forever mo, na hanggang ngayon ay hindi mo pa din nakikita. Kung mapapansin nyo mga kasapi, ang daming pabalik-balik sa background natin. Gusto din yatang mapitikan, kaya panay papansin sa camera. Sali din daw sila sa vlog. Mabait naman ako kaya, ipinas forward ko na. Ay sorry, napindot ko. Hindi ko naman sinasadya ko yon. Galing yan. Hindi mo alam mo kung bakulaw ka. Ayan na nga mga kasapi. Kinalikot sinundot na ni Randy Boy ang butas ng pump. Hindi na nga pala namin babaklasin dahil maliit lang naman ang butas. Bibuild upan na lang natin yan. Gagamitan ko na lang ng ipinagbabawal na teknik. Ayuno N, Flame of Dragons!
mo na, First Dragon Saya! Yeah! Galing yan. Pogi nito. Paalala lang mga kasapi, huwag niyong gagayahin ang ginawa ko. Dahil bago ka maging bihasa sa teknik na ginamit ko, ay kinakailangan mo muna magsanay ng hindi bababa sa humigit na may kulang 11 na taon. Sa ngayon nga ay isang flame dragon pa lamang ang kaya kong tawagin. What? Sadyang nakakabawas ng spiritual na enerhiya ang teknik na ipinagbabawal. Kaya naman hindi ko talaga mairerekomenda ang paggamit nito. Kaya huwag kang makulit kasapi. Baka sayo ko ito gamitin pag nainis ako. Super effective naman talaga ng ipinagbabawal na teknik sa ating ginagawa mga kasapi. Dahil dito kaya mabilis ko ding natapalan ang butas ng ating pump. Heto na nga at lilinisan na lang natin ng konti. Medyo ipapantay ko lang yan gamit naman ang angle grinder. Grinder dito, grinder doon, grinder dyan. Pagkatapos konting ilaw-ilaw. At isang kahit konting pagtingin ni Sharon. Huh? Salinan mo na ng tubig yan Randy boy, baka masalinan pa ng egoy. I-testing muna natin yan, kung tumalab nga ba ang sumpa ng ipinagbabawal na teknik. Wala na siyang tulo mga kasapi. Magaling na siya, kaya pininturahan ko na din. Para naman hindi halata. O di ba, ang ganda na. Parang wala lang nangyari. Parang wala lang ginawa. Parang magic lang. Walang makakahalata. Ihanda na ulit para may kabit na sa tamang kinalalagyan. Nakatapos na din nga pala si Boss Balasik sa kanyang ginagawa. Kaya naman sumama na siya sa pagbabalik natin ng pump. Kinukulit nga ako. Sensei, ituro mo sa akin ang ipinagbabawal na teknik. Huh? Paunti-unti na nga naming ibinabalik kung ano man ang tinanggal namin kanina. Nagkukulitan din kami dyan, para naman masaya. Andyan pa din si Boss Balasik. Nagtatago lang siya sa likod ko. Ayaw niyang magpakita. Hindi kasi mawala sa isip niya yung ipinagbabawal na teknik na ginawa ko kanina. Ayaw ko talagang ituro sa kanya mga kasapi. Baka kasi kapag napalabas niya nga ang mga dragon lunukan niya bigla. Ang takaw-takaw pa naman. Huh? Sabi ko naman sa kanya. Ituturo ko din sa kanila ang ipinagbabawal na teknik. Basta sasamahan nila akong magpuyat sa katanghaliang tapat. Nag-isip lang kunwari, sabay ang sabi, tulog ko. Huh? Isang tip nga pala mga kasapi. Sa paghihigpit ng mga bolts, dapat ay dahan-dahan lang, at pantay-pantay ang paghihigpit. Para hindi mabasag ang koneksyon, lalo na kung ang materyales ay gawa sa plastik na kagaya ng kapitbahay mong si Marites. Malapit na palang matapos ang video mga kasapi. Kaya naman mag-shoutout muna ako, bago ko pa makalimutan. Shoutout sa aking mahal, si Pinky, walang iba. Shoutout kay Kuya B at Amboy, ang dalawa kong anak na pogi, nagmana sa daddy nila. Shoutout kay Cheng Cheng, ang batang bida-bida. Shoutout sa mga subscribers, sana dumami na sila. Shoutout sa tumapos ng video na ito, kahit walang kwenta. Palambing naman ako sa inyo mga kasapi. Pakipindot mo naman ang ating like. Isama mo na din ang share, kawawa naman. At pakurot na din sa subscribe kung pwede lang naman.
Maraming salamat sa panunood kasapi. Isa kang tapat na kasapi, hindi mo kami iniwanan. Tatapusin na namin ito mga kasapi, baka tapusin pa ni Eugene. Hanggang dito na lang ang video kasapi. Hanggang sa muli, paalam.